In this video guys ay tuturo ko sa inyo kung paano ba natin ibabalik yung sign ni mobile data dito sa taas. So as you can see, naka wifi pa tayo. So try muna natin iyon. So patungkol ito dito guys kung paano ibabalik tong 4G na nandito sa taas. Okay? Pero syempre guys, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel natin at interesado ka sa mga ganitong klaseng topics, please don't forget to hit the like, subscribe at pahit na rin yung notification bell para naman updated ka lagi sa mga tutorial na itinuturo natin. Okay? So ayun na nga guys, paano nga ba natin ibabalik yung mobile data natin in case na nawawala? Kasi maraming instances na nawawala talaga yung mobile data, lalo na kapag ikaw ay techie or meron kang napapanood or nababasa online tapos ginagaya mo. Okay, so una natin gagawin guys is pumunta muna tayo dito sa settings, tapos hanapin natin itong network and internet. Okay, yung iba dual SIM yung nakalagay. So pag may word na SIM, okay, kagaya nito, network and internet yung nakalagay sa akin, tapos yung SIM card is under dito. So dito, ito yung pipiliin ko. So ngayon guys, andito na tayo sa SIM card and mobile network. So pipiliin ko to kasi pupunta tayo dun sa SIM. So makikita nga natin dito na naka-on yung mobile data natin. Yung internet access during call is naka-turn off. So recommended po yan guys. So number 1, dito, baka yung preferred SIM card natin para makapag-internet ay iba yung pinili natin. Okay? So, halimbawa, nagpa-load tayo sa SIM 1, tapos naka-choose natin ay SIM 2. So, ayun guys, automatic hindi siya lalabas. Sa case ko. Kasi itong Smart Bro kasi itong nandito sa SIM 2 ko na-disabled siya guys yung 4G LTE. Kasi nga, sa kakagawa ko or kaka-invento ko ng mga internet or unlimited internet na ganun. So, tinanggal ni Smart yung mobile data sa cellphone ko. Kaya kung makita nyo guys, ayun hindi, 'di ba? So kung ibabalik natin sa SIM 1, ayun babalik yung mobile data. Pero pag inilipat natin dito sa SIM 2, hindi siya lumalabas kasi nga na-disabled. So siguro yung isa sa mga solution ko dito ay magpa-convert ako ng SIM card from Smart, ika-convert ko sa LTE para ma-retain ko pa rin or makukuha ko pa rin yung mobile number dito, dahil sobrang importante itong number na to, dahil sobrang daming mga online website or kumbaga ginagamit ko to para sa mga OTP. So importante yon. Pangalawa guys, pumunta muna tayo dito sa SIM card. So, isa sa mga dahilan kung bakit nawawala yung mobile data dito, so ibalik muna natin sa SIM 1 guys yung mobile data natin. So, isa sa mga dahilan, piliin lang natin yung SIM card na kung saan yun yung ginagamit natin or yun yung may load. Pumunta ka lang or hanapin mo itong access point. Okay? So, dito makita natin yung access point names. At mapapansin nyo pag inopen nyo dito, baka marami na kayong ginawang mga access point. Okay? Kagaya nito. Mga ganito guys. Tapos may APN ng mga hindi ko lang alam kung magsisave ba to. Try natin So halimbawa guys, marami kayong napapanood online or nare-research at nababasa, tapos ginagaya nyo, tapos siniselect nyo dito. So try natin i-select kung mawawala ba yung mobile data. Nakadepende kasi yun guys. So ayan, di ba? So ayan guys, kapag meron kayong mga APN na kung saan hindi siya applicable sa sa SIM card nyo, so may tendency na mawawala yung mobile data. So ang gagawin lang natin is pipindutin lang natin tong tatlong dot nandito sa taas at pindutin lang natin reset to default para madi-delete siya lahat, at itong default na nandito ay automatic siyang magsiselect. Okay? Para ma-refresh yung data mo at pabalik yung signal. Isa din sa mga dahilan guys ay baka itong preferred network type. Okay? Itong preferred network type, baka yung nakaselect lang dito is 2G, naka 3G, or ito. Okay? So halimbawa guys, yung area nyo ay walang 4G. Okay, walang 4G tapos pinili mo ay 4G. So automatic hindi talaga lalabas yung mobile data mo. Pero dito sa case ko, kapag sinili ko yung 2G, lalabas pa rin yung data. Tingnan natin kung lalabas pa rin Since ayan, may 2G signal naman dito sa amin. So ayun nga lang, naging ina yung 4G kanina. So pag pinili naman natin yung 3G, ayun, magre-refresh ulit yung data natin, at from E magiging 3G siya. Okay, sintayin muna natin guys. Tingnan natin kung babalik. So parang nawala, hindi bumalik. Ayun guys. So, ibabalik natin dito sa 3G or 4G. Tingnan natin kung anong masasagap niya. So, ayun guys. So, it means walang signal dito sa amin sa 3G. 2G meron. Ayan
merong 3G. I mean 2G. Pero pag pinili natin yung 3G, ayan guys, hindi siya lumalabas. Pero pag ito, 3G or 2G, babalik siya pero 2G yung lalabas. Okay, so ibabalik muna natin dito sa 4G guys. So, kung ano yung preferred na nakalagay dito, ayan, preferred ito. Ito yung i-select nyo. Okay, para lalabas yung mobile data nyo. So, isa din sa mga option guys or mga paraan para lumabas yung mobile data natin in case na hindi gumana yan lahat. Search mo lang dito guys ay data usage limit. Data usage limit. Try natin. Non-carrier. So dito iba pala yung ano. Iba yung nandito sa cellphone ko guys, no. So try natin itong balik ulit tayo dito guys. Hanapin nyo yung data usage. Balik ulit tayo dito sa SIM. Tapos dito. Ayan guys, yung data usage nandito lang pala. So, yung data usage kasi guys, yung iba may ito turn on, yung iba naman wala. So, mapapansin nyo dito guys, ayan o, yung nagamit natin ay 3.10 gig use. So, yung iba nagsiset ng limit. Tapos, pag na-reach mo yung limit na yun, automatic na mawawala or hindi lalabas yung data mo. So ayan guys, hindi nakaset yung data limit ko, naka-turn off siya. So pag in-on mo to, halimbawa maglalagay ko ng 1 gig, pag na-hit yung 1 gig automatic na hindi lalabas yung mobile data. So ang gagawin mo lang dyan guys ay i-reset mo lang siya or ito turn off. So halimbawa naka-on to. Halimbawa guys, naka-on, ayan, yung limit natin ay 5 gig or sabihin na natin 1 gig. So pag na-hit yung 1 gig na yan, automatic na hindi lalabas yung, ayan guys, hindi lumabas yung mobile data natin kasi nga yung nagamit natin ay 3.10. Okay, so yung limit ayan, kulay orange. And guys, so ang gagawin lang natin para lumabas ulit is i-off lang natin para lalabas ulit yung mobile data natin. Okay, so I hope guys na nakatulong tong video na to at kung may mga katanungan ka, please don't forget to comment at sasagutin ko yung mga katanungan nyo. Thank you so much and have a good day.